Patrick, pag-usapan natin ito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayusin natin ang problema alang-alang sa magiging anak natin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang na maluwag sa dibdib mo ang desisyon ko. Bakit ka biglang nagbago? Anong dahilan? Basta hindi na kita mahal. O baka hindi talaga kita minahal. Anong sinabi mo? Hindi mo ko minahal? Paano tong pinagbubuntis ko? Bahala ka na dyan. Bibigyan na lang kita ng pera para sa panganganak mo. Pero sana ito ng huling beses na pupunta ka rito para manggulo. Hindi naman ako nanggugulo eh. Gusto ko lang makipag-ayos sa'yo. Wala nang dapat ayusin. Tapos na tayo. Mahirap pang intindihin yun. Hindi ganun kadali na matatapos ang relasyon natin. Baka nakakalimutan mo. Kasal tayo at magkakaroon na ng anak. Makinig ka sa akin, Lori. Nandito pa rin ang babaeng yan? Ang tagal niyo naman mag-usap. Kanina ka pa namin hinihintay sa loob. Ha? Wena? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa bahay ng mga biyanan ko? Hindi pa ba niya alam, Patrick? Anong hindi ko alam? Bakit kayo magkasama? Bumalik ka na doon. Ako nang bahala rito. Sige, bilisan mo lang ha. Kanina pa ako naiinip sa loob eh. Teka lang, Wena! Huwag ka munang umalis! Anong meron sa inyo ng asawa ko? Talaga bang hindi ka titigil, ha? Nakakayang pang iskandalo mo. Huwag mong sabihin si Wena ang dahilan kung bakit gusto mo nang tapusin ang pagsasama natin. Umalis ka na lang. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako aalis dito hanggat wala akong nakukuhang sagot sa'yo. Pinipilit mo ako, ha? Sige, kami na ni Wena. Ang kapal ng mukha mo para pagsabayin kami ni Wena. Paano mo nagawa sa amin to? Magkaibigan kaming dalawa. Kami na ng kaibigan mong nagmamahalan ngayon. Wala ka nang magagawa pa. Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Hindi ko na matandaan. Basta, lagi siyang naroon sa tabi ko noong mga panahon na kailangan ko siya. Nung bang nasa probinsya ako, ha? Doon na buo ang relasyon yung dalawa? Ganun na nga. Kasalanan mo rin eh. Ang tagal mong bumalik. Para kang walang asawang iniwan dito. Pinabayaan mo ko noong mga panahon na yun. Si Wena ang naroon para gampanan ng trabaho na dapat ikaw ang gumagawa. Alam mong namatay ang tatay ko. Kailangan ako ni inay at mga kapatid ko. Hindi ba bago naman ako umalis, nag-usap pa tayo at pumayag ka naman na magtagal ako doon? Bakit parang sinisisi mo pa ako sa ginawa mong pagtataksil sa akin? Huwag na tayong magsumbatan, Lori. Tanggapin mo na lang ang desisyon ko para matapos na to. Pwes hindi ako papayag. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Hindi ka pa rin umaalis dito. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Aray! Ang tiyan ko! Wena, bakit mo siya tinulak? Kita mo namang buntis yung tao eh. Wala akong pakialam. Baka nga hindi sa'yo ang batang yan eh. Gusto lang ipaako sa'yo. Patrick, tulungan mo ako. Ang sakit ng puson ko. Baka mapano ang anak natin. Huwag mo siyang lalapitan. Umaarte lang ang babaeng yan. Tara na nga sa loob. Huwag niyo akong iwan dito sa labas. Maawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Umalis ka na. Pabayaan mo na kami ni Patrick. Kami na ngayon ang nagmamahalan. Maawa ka, Wena. Huwag mong agawin sa akin ang asawa ko. Kailangan namin siya ng magiging anak ko. Talaga bang hindi ka makaintindi? Hindi ka na mahal ni Patrick. Kami na nga. Pilit akong tumayo pero napaupo muli ako dahil sa pagkirot ng tiyan ko. Blankong tingin naman ang ibinigay sa akin ng asawa ko habang sa pukong kumikirot kong tiyan. Hinila na rin siya ni Wena sa kamay at pumasok na sila sa loob ng gate ng bahay. Namilisbis muli ang luha sa mga mata ko habang sinusundan sila ng tingin. Magkahalong takot at pag-aalala lang nararamdaman ko ng mga oras na yun para sa dinadala ko. Kasalukuyan akong 5 buwan na nagdadalang tao at 2 taon na kaming kasal ni Patrick. 3 buwan din ako namalagi sa probinsya namin dahil namatay ang aking ama. Pagbalik ko sa apartment na inuupahan naming mag-asawa
ay iba na ang nakatira doon. May 1 buwan na daw ang pamilyang nakatira doon. Nang kausapin ko ang may-ari ng apartment, nagulat ito nang makita ko. Sabi nito ayon sa asawa ko, hindi na ako babalik pa. Kaya umuwi na siya sa bahay ng mga magulang. Nang maramdaman ko na hindi na kumikirot ang puson ko, lumapit ako sa may gate. Pero kahit anong lakas ng tawag ko, hindi na ko ulit hinarap ng asawa ko. Wala akong nagawa kundi umalis na lamang. Tila wala rin ako sa sariling naglalakad. Hindi ko na alam kung saan ako papunta ng mga oras na yon. Noon ko lang din napansin na madilim na pala ang paligid. Hindi rin pamilyar sa akin ang lugar na yon. Dahil sa biglang pagragasan ng takot sa dibdib ko, bigla na namang kumirot ang puson ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Naalala ko na maghapon na hindi pa ako kumakain. Sakto lang kasi ang dala kong pera pa uwi sa apartment namin. Dahil sa pinagsama-samang takot, galit at pagod, tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Iha, gumising ka. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Paano ka nakarating dito? Patrick, ikaw na ba yan? Tulungan mo ko. Ang anak natin. Buntis ka? Asawa mo ba ang tinatawag mo? Nasaan siya? Ha? Sino po kayo? May kasama ka ba, Ineng? Kung meron, iiwan na kita rito. Kailangan ko na rin kasing umuwi eh. Ho, huwag niyo po akong iwan dito. Nakikiusap. Naku po. Ang tiyan ko. Kanina pa kumikirot. Ang mabuti pa sumama ka muna sa akin. Isa akong manggagamot. Pwede kitang gamutin sa bahay ko. Salamat po, Lola. Tulungan niyo po ako. Baka kumapanong sanggol sa sinapupunan ko. 5 buwan na po akong buntis. Oo, Iha. Kumapit ka sa akin, tutulungan kitang tumayo. Malapit lang naman ang bahay ko rito kaya konting tiis lang. Ang akala ko, wala nang tutulong sa akin. Tsaka mo na ikwento sa akin ang lahat ng nangyari sa'yo kapag nakarating na tayo sa bahay ko. Dahil may kadiliman sa lugar, hindi ko masyadong maaninag ang mukha ng matandang babae. Pero mahihinuha sa tono ng boses nito na mabait ito. Halos pangapusan na ako ng paghinga habang naglalakad kami. Patindi na rin kasi ng patindi ang kirot na gumuguhit sa tiyan ko, pababa sa puwerta ko. Pakiwari ko, tila may gustong malaglag. Nang marating namin ng isang kubo, agad akong inalalayan ng matandang babae na mahiga sa sahig, nangyari sa kawayan. Hindi ko na napigilan ng mamilipit sa sakit. Butil-butil na rin ang pawis ko sa noo. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig ha, at mga herbal na ginagamit ko sa panggagamot. Ang sakit po, Lola. Hindi ko na po kaya. Baka pwede pong padala na ako sa ospital. Malayo ang ospital dito. Nasa 4 na oras din ang biyahe. At wala tayong makukuha na sasakyan sa ganitong oras. Baka po may masamang mangyari sa anak ko. Tatapatin na kita, Iha. Sa tingin ko, malubhan na ang kalagayan mo. Hindi na natin maililigtas ang anak mo. Kanina ka pa kasi dinudugo. Hindi mo lang siguro nararamdaman. Hindi maaari. Ang anak ko, hindi siya maaaring mawala sa akin. Agad akong napatungo. Maraming dugo ang umaagos sa binti ko. Napasigaw na lang ako sa matinding takot. Nilapitan naman ako ng matandang babae at pilit na pinapakalma. Ilang sandali pa, meron siyang pinaamoy sa akin na dahilan para mawalan ako ng malay tao. Nagising ako sa liwanag ng araw na tumatama sa mukha ko. Napasulyap ako sa may bukas na bintana. Hindi rin pamilyar sa akin ang buong silid na yun.
Ilang minuto muna bago rumihistro sa utak ko ang mga nangyari. Bigla kong hinawakan ng tiyan ko. Sa pagkatigagal ko, impis na yun. Hindi ko na napigilan na mapabulalas ng iyak. Pumasok naman sa silid ang matandang babae at lumapit sa akin. Huminahon ka lang, Iha. Makakasama sa iyo ang sobrang pag-iyak. Nasa na po ang sanggol sa sinapupunan ko? Bakit wala na siya? Patawarin mo ko, Iha. Hindi ko na nagawa pang iligtas sa magiging anak mo sana. Maraming dugo na ang nawala sa iyo. Tsaka, wala nang pulso ang sanggol sa sinapupunan mo. Saan niyo po siya dinala? Inilibing ko siya sa likod nitong kubo. Nilagyan ko ng palatandaan para kung gusto mo siyang dalawin. Gusto ko po siyang puntahan. Kailangan mo munang magpalakas. Kumain ka muna. Hindi naman aalis ang puntod ng anak mo. Hindi po, Lola. Kailangan ko pong mapuntahan ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Samahan niyo po ako sa anak ko. O sige, halika at aalalayan kita papunta sa puntod ng anak mo. Hindi naman kalayuan sa kubo ng matandang babae ang puntod na ginawa nito. Habang palapit, parang balon na walang tigil sa pag-agos ang mga luha sa mata ko. Nang makita ko ang kahoy na krus, napaluhod na lang ako sa lupa at ang iyak ko ay nauwi sa panaghoy. May ilang oras din na nasa harapan lang ako ng puntod. Hinayaan lang ako ng matandang babae na magdalamhati. Nung papalubog na ang araw, tsaka lang niya ako ulit nilapitan. Halika na muna sa loob ng kubo para makapagpahinga ka at makakain na rin. Kailangan mo mabawi ang lakas na nawala sa'yo. Ayoko pa po, Lola. Dito lang muna ako. Naiintindihan kita sa pagdadalamhati mo. Pero kailangan mo ring isipin ang kalusugan mo. Hindi biro ang pinagdaanan mo, ha? Sana po kasama na lang ako ng anak ko na nawala. Naniniwala ako na may iba ka pang misyon na gagampanan. Kaya ka nabuhay. Huwag mo sanang sayangin ang buhay ng anak mo. Bakit kailangan sa akin pa mangyari ang bagay na to? Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero hindi kita pipilitin na magtapat sa akin. Ang gusto ko sumama ka muna sa akin para saluhan ako sa pagkain. Ako nga pala si Salud. Ako po si Lori. Napakagandang pangalan. Bagay sa maamo mong mukha. Sa pamimilit sa akin ni Lola Salud, napahinuhod na rin niya akong pumasok na kami sa loob ng bahay. Sinulyapan ko muna ang puntod ng anak ko bago ko sumama kay Lola Salud. Sa loob ng kubo, pinaupo lang ako ni Lola sa upuan habang sumasandok ito ng sopa sa kaserola. Tsaka lang ako nakaramdam ng gutom nang maamoy ko ang mabangong niluto nito. Kaya naman nang ilapag sa harap ko ang umuusok na mangkok ng sopas, sa nanginginig na kamay, dinampot ko na ang kubyertos at saka dahan-dahan sumubo. Kumain ka lang, meron pa sa kaserola. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Salamat po, Lola. Dahil sa pagdadalamhati ko, hindi ko na po naramdaman ang gutom kanina. Pagkatapos mong kumain, inumin mo yung nilaga kong ugat ha at balat ng katawan ng puno. Mainam yun para bumalik ang nawalang lakas mo. Tsaka iwas binat na rin. Maraming salamat po, Lola, sa mga kabutihan ninyo sa akin. Wala yun, Iha. Siya nga pala. Taga saan ka nga pala? Taga malayong probinsya po ako, Lola. Pero ang asawa ko, taga rito po. Siya nga po ang pinuntahan ko dito nang malaman kong wala na siya doon sa tinitirhan namin. Nasaan siya ngayon? Bakit pinabayaan ka niyang mag-isa sa bukana ng gubat? Sa bukana po ng gubat ninyo ko natagpuan? Kaya pala wala akong nakitang mga bahayan. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na alam na nakarating na pala ako doon.
Mabuti na lamang ginabi ako ng uwi at nadaanan kita. Madalas kasi maaga akong umuuwi. Kayo lang po ba ang nakatira sa kubo na ito? Ako nga lang. Nabanggit mo na taga rito ang asawa mo. Nagkita na ba kayo? Pinalayas niya po ako. Tinapos na po niya ang lahat sa amin. Nagawa niyang palayasin ka habang buntis? Opo, wala na po siyang pakialam sa amin ng anak niya. May bago na po siya. Ang tinuring ko pang kaibigan, yung pala ang aahas sa akin balang araw. Ay, sobra na talaga ang kasamaan ng mga tao ngayon. Maselan po ang pagbubuntis ko. Pero sa kagustuhan kong makita ang asawa ko, bumiyahe po ako ng 10 oras. Tapos ito lang pala ang mapapala ko. Bakit hindi ka na lang umuwi sa probinsya niyo? Uuwi din po ako sa amin. Sa ngayon po, ayoko munang magpakita sa pamilya ko ng ganito ang kalagayan. Naiintindihan ko. Kung wala ka ng ibang mapupuntahan, bukas ang bahay ko para sa'yo. Maaari kang dumito hanggat gusto mo. Salamat po, Lola Salud. Marunong po ako sa gawaing bahay at masipag po ako. Salit ba naman itong kubo ko Kayang-kaya ko na ang mga gawain dito. Ang gusto ko magpalakas ka at muling bumangon. Umiyak ka lang hanggat gusto mo. Pero ayokong habang buhay kang iiyak sa poder ko. Mahirap pong gawin pero sisikapin ko. Huwag mong hayaan na malugmo ka sa kalungkutan dahil sa ginawa ng asawa mo. Hilingin mo sa anak mo na gabayan ka niya. Ngayon na isa na siyang anghel. Opo. Nandito lang ako para tulungan ka makalimot sa mga pinagdaanan mo. Marahan naman akong napatango sa mga tinura ni Lola Salud. Pinahid ko rin ang mga luhang na malisbis sa magkabilang pisngi ko. Hindi na rin naman siya umimik at nang sulyapan ko siya, abala na siya sa pagkain niya. Itinuon ko na rin ang atensyon ko sa kinakain ko. Dahil gutom, humingi pa ako ng isang mangkok ng sopas. Ilang sandali pa, madilim na sa labas ng kubo. Tanging huni ng mga kuliglig at iba pang panggabing insekto ang maririnig sa buong paligid. Nang sulyapan ko ang kalangitan, ni isang bituin ay wala akong makita. Nakatago din ang buwan sa likod ng mga ulap. At ang tanging tumatanglaw sa amin ng gabing yun ay ang liwanag sa aandap-andap na gasera. Kasing lungkot ng gabing yun ang nararamdaman ko. Bago ko matulog, isang basong herbal ang pinainom sa akin ni Lola Salud. Sabi niya para daw maging masarap ang tulog ko sa gabing yun. Kinabukasan magaan na ang pakiramdam ko na bumangon ako. Naabutan ko si Lola Salud na nasa banggerahan sa labas ng kubo nito. Kumusta ang tulog mo, Iha? Maayos naman po, Lola Salud. Salamat po sa pinainom niyo sa akin. Magaang na po ang pakiramdam ko ngayon. Heto, inumin mo muna habang mainit pa. Mainam to para sa'yo. Sige po, salamat. Maupo ka na riyan. Malapit na rin ako makaluto. Baka po meron akong pwedeng itulong sa inyo. Ayoko naman pong maging pabigat. Paglagay ka na lang ng plato at kubyerto sa mesa. Pinagsaluhan namin ni Lola Salud ang bagong saing na kanin, tuyo at itlog. Kahit ako sa sarili ko nagulat dahil naging magana ako sa pagkain. At tila nanumbalik na rin ang lakas na nawala sa akin. Naisip ko baka yung pinapainom sa akin ni Lola Salud ang dahilan. Nang matapos ang aming almusal, ako na ang nagpresenta na maghugas ng pinagkainan namin. Napag-alaman ko rin na nagtitinda ng mga kandila si Lola Salud sa may gilid ng simbahan. Yun ang ikinabubuhay ng matandang babae. May misa kasi ngayon, tsak na maraming tao ngayon sa simbahan. Gusto ko po sanang sumama kaya lang natatakot ako na makita ko ang asawa ko. Malapit lang kasi ang bahay ng mga magulang niya sa may simbahan Pwede ka namang sumama sa akin para hindi ka mainip. Meron ako diyang alampay. Pwede mo yung gamitin na pantakip sa mukha mo. Talaga po? Sige po, Lola. Sasama na ako.
Basta kapag nandun tayo, huwag ka na lang munang magkikikilos ha. Kaya gusto rin kitang isama dahil alam ko mag-iisip ka lang dito. Hindi ko rin po kasi maiwasan eh. Masyadong masakit sa akin ang nangyari. Nauunawaan ko. Sige na, maghanda ka na. Pinahiram na rin ako ni Lola Salud ng ilang damit at ng alampay niya. May kaba pa rin ako sa dibdib ko, pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Itinanim ko na lang sa isip ko na wala akong dapat ikatakot. Dahil ako ang biktima at sila ang may malaking atraso sa akin. Habang papunta nga kami sa simbahan, panayanling ako sa paligid. Nakahinga lang ako ng maluwag nang marating namin ang pwesto ni Lola Salud sa may gilid ng simbahan. Tinulungan ko na rin siyang ayusin ang mesa na pinapatungan niya ng mga panindang kandila. Dinagsa na rin ng mga maninimba ang pwesto namin para bumili ng kandila. Napansin ko na maraming suki ang matandang babae. Tuwing tinatanong siya kung sino ako, iisa ang naging sagot niya sa mga yun. Naapo niya akong nagbabakasyon dito. Pagkatapos ng huling misa sa umagang yun, nagpaalam lang sandali si Lola Salud. Pagbalik nito, may dala na siyang supot ng pagkain. Ang mabuti pa kumain na muna tayo. Mukhang masarap ang ulam na nabili niyo ah. Oo, masarap talaga magluto ang suki ko. Dinagdagan pa nga ng malamang may kasama ako Ganun po ba? Ang bait naman po nila. Sa buhay natin, iba-ibang tao ang makikilala natin. Ang mabuti nating gawin, alisin ang mga taong nagbigay lang sa atin ng sakit ng kalooban at problema at hayaan manatili ang mga mabubuting tao. Tatandaan ko po ang sinabi ninyo. Sige na, kumain na tayo. Lalo ka na, hindi ka maaaring malipasan ng gutom. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala si Lola Salud. Buong buhay ko wala akong nakagis ng lola. Kaya naman dahil sa kanya, para na rin ako nagkaroon ng lola sa katauhan niya. Maraming beses pa rin namang sumasagi sa isip ko ang ginawa ng asawa ko at kaibigan na si Wena. Kahit lagi kaming abalan ni Lola Salud, naroon pa rin ang galit sa puso ko. Batid kong walang anumang bagay ang makakapagpahilom sa ginawa nila sa akin. Araw ng Lunes, kahit walang misa sa araw na yun, pumunta pa rin kami sa simbahan para magtinda ng mga kandila. Habang nakaupo, isang parehang dumaan sa harapan namin. Tila pamilyar sa akin ang boses ng lalaki. Kaya naman sinundan ko sila ng tingin. Ganun na lang ang gulat ko nang makilala ko ang mga yun. Oh, bakit natitigilan ka riyan? Nanginginig pa ang mga kamay mo. Nakita ko po ang asawa ko at ang ahas kong kaibigan. Ha? Nasaan sila? Sila po yung pareha na kadadaan lang dito sa harapan. Sila ba? Yung dalawang yung papasok sa simbahan? Opo, sila na nga po. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, may gana pa talaga silang magsimba. Sa mahigit na 3 dekada kong pagtitinda ng mga kandila, ngayon ko lang sila nakita rito. Baka ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok sila ng simbahan. Hindi naman po talaga pala simba si Patrick kahit nung nagsasama pa kami. Mabuti pa si Wena, nasamahan niyang pumasok sa simbahan. Samantalang ako. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sayangin ang mga luha mo sa mga walang kwentang tao. Lola, palapit po si Patrick sa atin. Baka bibili ng kandila. Kumalma ka lang dyan. Ako na ang bahala. Lola, pabili nga po ako ng 2 kandila. Ito, iho, ang kandila mo. Salamat to. Huwag niyo na po akong suklian. Sa inyo na po yan. Salamat, iho. Hindi ko maiwasan na lihim na lang mapaismid sa tinuran na yun ng asawa ko. Nung magkasama kasi kami sa iisang bahay, hindi niya ako pinapahawak ng pera. Ngayon ko lang napagtanto na sa loob ng 2 taon naming pagsasama, wala na siyang ginawa kundi pagdamutan ako.
Hindi rin ako pinakikitunguhan ng maganda ng pamilya niya. Dama ko noon pa na ayaw nila sa akin para sa anak nila. Tuwing may okasyon ng pamilya nito, madalas nasa kusina lang ako, tumutulong sa mga kasambahay, habang ang asawa ko ang humaharap sa mga bisita at kapamilya nito. Ni minsan din hindi niya ako ipinakilala sa mga kamag-anak niya bilang asawa. Tila kinakahiya niya ako. Iniisip mo na naman ang nakaraan mo, no? Hindi ko po maiwasan, Lola. Ang dami na palang hindi magandang ginawa sa akin ng asawa ko. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, naging bulag ako. Nakakabulag talaga ang pag-ibig. Pero sa nakikita ko na tauhan ka na. Balang araw makakalimot ka rin. Sana nga po ay ganun lang yun kadali. Lalo't may posibilidad na lagi ko siyang makikita. Kung may iba kang plano, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat po sa parati niyong pag-aalala sa akin. Sa palagian kong pagsama kay Lola Salud sa simbahan, parati ko ring nakikita sina Patrick at Wena, maging ang mga magulang ng asawa ko. Mukhang kasundo nila si Wena. Magiliw sila rito, na kahit kailan hindi nila ginawa sa akin. Madalas formal nila akong hinaharap. Ni hindi nga sila natuwa nang malamang nagdadalang tao ako noon. Sa nakikita kong pagsasaya nila, nagdulot naman yun ng matinding kalungkutan sa akin. Ang galit na nararamdaman ko sa asawa ko at kaibigan, lalong nadagdagan. Maging sa pamilya ng asawa ko, unti-unti na rin ako nakakaramdam ng pagkapuot. Nang araw na hindi kami pumunta sa simbahan, may ilang oras ako naglagi sa harap ng puntod ng anak ko. Isinumbong ko sa kanya ang bigat ng nararamdaman ko dahil sa ginawa ng ama niya at pamilya nito. Nang maramdaman ko na pumapatak na ang malalaking butil ng ulan, tsaka lang ako pumasok sa loob ng kubo. Sabi sa balita sa radyo, may parating na bagyo sa lugar natin. Ho? Kailangan po ba nating lumikas? Hindi na kailangan, Iha. Malapit dito ay may isang kuweba. Doon ako namamalagi kapag may bagyo. Ihanda mo na lang ang mga gamit mo kung sakaling kailangan nating lumikas. Opo, Lola. May ilang oras din namin binantayan kung lalakas ba ang hangin at ulan. Hindi ko maiwasan na kabahan, lalo't isang matanda lang ang kasama ko sa kubo na yon. Wala din kaming kapitbahay na maaaring hingan ng tulong kung sakali. Habang nasa kusina ako, panay ang tingin ko sa labas ng bintana. Samantalang si Lola Salud, nakikinig sa radyo niyang debaterya. Salamat naman at lumihis na ang bagyo. Hindi na direktang tatama sa lupa, pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Mabuti naman po, Lola. Kung ulan lang po siguro kakayanin naman itong kubo pero hindi ang malakas na hangin. Yun nga ang inaalala ko Marupok na ang kubo na to. Baka nga kahit walang bagyo at malakas lang ang hangin bibigay na rin to. Lola, wala po ba kayong ibang pamilya? Nagtataka lang po kasi ko kung bakit dito nyo piniling mag-isang manirahan. Ayoko kasi maging pabigat sa mga anak ko. May kanya-kanya na silang pamilya at nakatira sa ibang lugar. Minsan dinadalaw nila ako dito at kinukumbinsi na tumira na sa kanila. Pero tila bang may pumipigil sa akin na gawin yun. Ngayon alam ko na kung bakit. Dahil darating ka sa buhay ko. Para nyo na rin pong sinabi na nakatakdang mag-cruise sa mga landas natin. Ganun na nga, Iha. Mula nang dumating ka, nagkaroon muli ng kulay ang malungkot kong buhay. Naantig ang kalooban ko sa tinuran na yun ni Lola Salud. May kirot din sa dibdib ko na ilang taon din siyang namuhay sa gubat na yun na mag-isa. Bagamat malakas pa at kaya pa niya magtrabaho, naisip ko na sa ganong edad ay dapat nagpapahinga na lang ito sa bahay. Naalala ko tuloy bigla ang inay sa probinsya namin. Kahit lumihis na ang bagyo, nung gabing yun malakas pa rin ang ulan na may panakanakang hangin. Hindi ako makatulog.
Nanatili lang akong nakatitig sa nag-iisang gasera sa kubo na yon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad akong lumabas ng bahay. Napansin ko agad ang napakaraming naglaglagan ng mga dahon at putol na sanga sa lupa. Sandali ko lang yun sinulyapan at saka dumiretso na ako sa puntod ng anak ko. Halos matabunan na yun ng mga dahon at sanga. Nilinisan ko lang yun at inayos ang krus na kahoy. Nang matiyak na maayos na ang puntod nito, tsaka ako bumalik sa kubo. Hindi ba nasira ang puntod ng anak mo ng malakas na ulan? Hindi naman po, Lola. Ako na po palang maglilinis sa labas ng kubo. O sige, pero humigop ka muna ng mainit na kape bago ka mag-umpisa. Sa kabila ng mga nangyari, masaya naman ako sa piling ni Lola Salud. Pero may kahungkagan pa rin akong nararamdaman. Sa tuwing nakikita ko kasing magkasama ang asawa ko at ang itinuring kong kaibigan, lalo kong nararamdaman ng galit sa puso ko. Sa palagay ko hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa ginawa nila sa akin. Nang mga oras na yun, nakabuo na ako ng pasya. Hindi ako uuwi sa pamilya ko hanggat hindi ko nakikitang nagdurusa ang dalawa. Habang naglilinis ako ng kubo, napagtuunan ko ang isang lumang baul sa tabi. Napapansin ko na yung dati pa. Nasa isip ko lang na baka mga damit yun ng matanda. Nagkaroon lang ako ng interes nang makita ko ang logo nito. Ulo kasi yun ng isang hayop. May sungay at nakalabas pa ang dalawang pangil. Kulay pula rin ang mga mata nito. Sa pagkakatitig ko sa bagay na yun, tila ako nahihipnotismo na buksan ang baul. Namalayan ko na lang na nabuksan ko na yun. Ang inaakala kong mga damit ang nasa loob ay hindi pala. Nang makita ko ang laman ng baul, agad akong kinutuban kung para saan ang mga gamit na yun. Nang maramdaman kong parating na si Lola Salud, nagmamadali ko yung isinara at saka ibinalik sa pagkakaayos sa tabi. Mabuti po nakauwi kayo kagad. Oo nga buti konti lang ang tao sa palengke. Sa susunod po ako na lang ang pupunta sa palengke. Marunong naman po akong mamili. Meron din kasi akong dinaanan kanina, kaya gusto kong ako na lang ang pumunta sa palengke. Tsaka mabuti na rin yon, dahil baka magkita pa kayo ng dati mong asawa. Ho? Nandun din po siya? Oo, kasama niya yung babae. Nakasalubong ko sila. Nakilala pa nga ako ng asawa mo at binati ako. Talagang umaasta na sila bilang mag-asawa. Hindi man lang sila nag-alala kung na paano na ba ako pagkatapos nila akong palayasin. Ay, tingin ko sa mga yun. Hindi nakakakilala sa Diyos kaya ganun silang umasta. Nagpapakasaya sila samantalang ako. Hanggang ngayon nagdurusa pa rin dahil sa kagagawan nila. May karma rin sa mga katulad nilang manloloko. Mas matindi pa ang sasapiti nila kumpara sa nangyari sa'yo. Sana nga po, Lola. Dahil hindi ako matatahimik habang sila masaya at ako naman miserable. Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang nararamdaman ko. Hindi rin ako makatulog sa gabi. Paulit-ulit kasing gumigitaw sa isip ko ang eksena kung saan madalas kong makita na masayang magkasama ang dalawa. Lingid sa akin, nagsasama na sa iisang bubong ang dalawa. Parehong suportado ng kani-kanilang pamilya ang relasyon nila. Wala akong kamalay-malay. Habang nasa probinsya ako at nagluluksa sa pagkamatay ng ama ko, unti-unti na akong sinisiraan ng asawa ko sa pamilya niya. Para may dahilan siya na hiwalayan ako. Sa kabila na masaya na ang asawa ko sa piling ni Wena, may pagkakataon pa rin na binabagabag siya ng konsensya niya. Katulad na lamang ng gabing yun. Nagising siya ng alanganin sa oras. O, anong iniisip mo? Ha? Wala naman. Bakit gising ka pa? Kilala kita. Hindi ka babangon ng 10 oras ng gabi para magyosi. Si Lori bang iniisip mo? Hindi naman siya mismong iniisip ko kundi magiging anak namin.
Malamang umuwi na yun sa kanila. Wala naman siyang ibang tutuluyan dito eh. Hindi ko maiwasan na makonsensya sa ginawa ko sa kanya. Paano kung may masamang nangyari sa kanila ng anak ko? Eh di sana may nakarating na sa iyong balita. Malit lang ang lugar na to. Para wala kang mabalitaan kung may masamang nangyari sa kanya. Siguro nga muni lang siya sa probinsya nila. Kaya hindi na nagpakita sa atin. Sayang nga lang at hindi tayo pwedeng magpakasal. Sabi mo naman dati ang mahalaga lang sa'yo, magkasama tayo at hindi ang makasal sa akin. Ay, sinabi ko nga yun. Pero naisip ko na masarap siguro na maglakad papasok sa simbahan habang nakatrahe de boda. Hanggang pangarap ka na lang. Yan ang bagay na hindi ko may bibigay sa'yo. Alam mo sa umpisa pa lang kasal ako kay Lori. Oo na, hindi mo kailangan ipamukha pa sa akin. Sinasabi ko na ang totoo. Hindi mo kailangang mainis. Ako pa rin naman ang panalo sa amin ni Lori. Kasal nga siya sa'yo. Hindi naman kayo ang magkasamang dalawa. Ang mabuti pa matulog na lang tayo. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Nagpatiunan na sa pagpasok si Patrick sa loob ng kwarto nila. Sumunod na rin naman agad si Wena sa kanya. Kinabukasan kahit kulang sa tulog, maaga pa rin gumising si Patrick para maghanda ng almusal nilang dalawa. Hindi niya kasi maaasahan sa ganung bagay si Wena. Katatapos lang niya magluto nang bumangon nito. Tayo nang kumain. Mamaya pala, sa bahay ng mga magulang ko tayo magtatanghalian. Bakit ba kailangan natin laging pumunta sa bahay ng mga magulang mo? Mabuti nga nakasundo mo kaagad sila eh. Samantalang si Lori hindi nila magustuhan. Ay, Lori na naman. Bakit ba napapansin ko tuwing nababanggit ko ang pangalan ni Lori, lagi kang iritable? Huwag mo na lang kasi siyang banggitin para hindi uminit ang ulo ko. Oh, saan ka pupunta? Nakahanda ng almusal natin. Hindi ako nagugutom. Matutulog na lang ako ulit. Naiiling na lang si Patrick na sinundan ng tingin si Wena. Siya na lang din mag-isang kumain ng agahan. Hindi rin sila natuloy ng araw na yun sa pagpunta sa bahay ng mga magulang dahil biglang sumama ang pakiramdam ni Wena. Buong maghapon lang sila sa bahay. Hindi lang maamin ng asawa ko kay Wena na ilang gabi na siyang hindi makapagkatulog. Lagi kasi siyang nananaginip tungkol sa umiiyak na sanggol. Samantala, maagang umalis si Lola sa lud ng araw na yun. Kaya nagawa kong pakialaman muli ang laman ng baul. Isa-isa ko yun inilabas at saka tiningnan. Maging ang lumang libro na naroon. May palagay ako na nakapaloob sa libro. Ang tungkol sa iba't ibang klase ng kulam na maaaring gawin. Lori, anong ginagawa mo riyan? Ha? Lola, bakit po kayo bumalik? May nakalimutan po ba kayo? Bakit hawak mo ang libro na yan? Ibalik mo ang mga yan sa loob ng baul. Nakita ko naman po lahat. Alam ko po kung para saan ito. Sa susunod, huwag kang basta-basta mangingialam sa mga gamit ko nang walang pahintulot ko. Pasensya na po, Lola. Nadala lang ako ng kuryosidad ko. Hindi mo alam ang panganib na pwedeng idulot ng ginawa mo. Ano po bang mangyayari sa akin? Tiningnan ko lang naman po. Nararamdaman ko na punong-puno ng galit ang puso mo ngayon dahil sa ginawa ng asawa mo at kaibigan. Nababasa ko sa mga mata mo na gusto mong maghiganti. Pero wag ang paraan na naiisip mo. Alam ko po na mali, pero wala na po akong naiisip na paraan para makaganti sa kanila. Ipaubaya mo na lang sa may kapalang lahat ng bigat ng dibdib mo. Siya na ang bahalang magparusa sa mga taong nagkasala sa'yo. Tulungan niyo naman po ako. Tanging kayo na lang ang makakatulong sa akin para maisagawa ko ang gusto kong paghihiganti. Matagal ko nang kinalimutan ang tungkol sa bagay na yan. Patawad, hindi kita matutulungan. Tuluyan ng gumuho ang natitira kong pag-asa sa sagot na yun ni Lola Salud. Nang iwan niya akong mag-isa, napaiyak na lang ako sa isang tabi. Itinago na rin ni Lola Salud ang baul. Hindi ko alam kung saan niya yun dinala. Hindi rin naman nagbago ang pakikitungo sa akin ni Lola. Lagi pa rin niya akong kasama sa pagtitinda ng kandila sa simbahan.
Maasikaso pa rin siya sa akin katulad noon. Hindi na nga lang niya binanggit pa ang tungkol sa baol. Hindi yata kasama ng mga biyanan mo ang asawa mo ngayon. Baka po nakukonsensya ng pumasok ng simbahan pagkatapos ng mga ginawa nilang kasalanan. Ay, hindi naman kasi lahat ng pumapasok sa simbahan ay buo ang pananampalataya. Madalas sa kanila pakitang tao lamang na sila'y nagsisimba. Minsan po ay naiisip ko kung galit ba sa akin ng Diyos. Kasi naging mabuti naman po akong anak, kapatid at asawa. Pero pinarurusahan pa rin niya ako. Hindi ka niya pinaparusahan. May dahilan siya kung bakit pinagdadaanan mo ang pagsubok na yan. Kahit na naghihirap kami ng pamilya ko, hindi ako nagreklamo sa kanya. Nung maaga niyang kunin ang itay, hindi ako nagtanong sa kanya. Ngayon lang, dahil naghahanap ako ng kasagutan kung bakit kailangan niya akong ilagay sa pinakamahirap na sitwasyon ko ngayon. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Masasagot din ang mga tanong mo balang araw. Huwag ka lang bibitaw sa pananalig mo sa kanya. Gusto ko sanang bumalik sa pamilya ko, pero naduduwag akong harapin sila at ipagtapat ang nangyari sa akin. Ayokong kaawaan nila ako dahil sa ginawa sa akin ng asawa ko. Nang sumunod na araw, galing ako ng palengke. Hindi ko alam na magkikita kami ni Patrick. Pareho pa kami nagkagulatan na dalawa. Akmang iiwas ako nang bigla siyang humarang sa daraanan ko. Akala ko umuwi ka na sa inyo. Bakit nandito ka pa? Hindi ba wala na tayo? Kaya wala ka ng pakialam kung ano man ang ginagawa ko dito. Saan ka nakatira ngayon? Wala ka namang kaibigan dito ah. Wala akong panahon para sagutin ang mga tanong mo. Nagmamadali ako ngayon. Teka lang, bakit impis na ang tiyan mo? Nanganak ka na ba? Pero imposible. Nalaglag ang ipinagbubuntis ko. Ha? Nakunan ka? Nakunan ako dahil sa inyo. Kayo ni Wena ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Baka naman sinadya mong ipalaglag. Tapos kami ang sisisihin mo. Ang kapal ng mukha mo. Kasalanan niyo kung bakit nawala ang anak ko. Pagbabayaran niyo ng mahal ang ginawa niyo. Sisiguraduhin ko na hindi kayo magiging masaya. Tumigil ka. Sa tingin mo kaya matatakot ako sa mga sinasabi mo? Masaya na kami ni Wena ngayon. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo kami mapaghihiwalay. Magsaya lang kayo hanggang gusto nyo. Darating din ang araw na lahat ng sakit na naranasan ko dahil sa inyo, doble ang magiging balik. Nang sa tingin ko nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin kay Patrick, tumalikod na ako at naglakad palayo. Tsaka lang ako napahagulgol ng iyak nang malayo na ako. Hinawakan ko pa ang dibdib ko. Dahil pakiwari ko, sasabog yun sa sobrang bigat. Namumugto ang mga mata ko na halatang galing sa pag-iyak. Kaya agad na nagtanong si Lola Salud kung anong nangyari sa akin. Ipinagtapat ko naman sa kanya ang hindi sinasadyang paghaharap namin ng asawa ko. Posible talagang magtagpo kayo dahil maliit lang ang lugar na to. Ang kapal ng mukha niya para sabihin na masaya na sila ni Wena. Samantalang ako, nagdurusa pa rin hanggang ngayon at nangungulila sa pagkawala ng anak namin. Tahan na iha, wala ka nang ginawa kundi umiyak nang dahil sa lalaking yon. Kung alam ko lang sana na puro paghihirap lang ng kalooban ang ibibigay niya, hindi na sana ako sumama sa kanya. Tinalikuran ko noon ang pamilya ko sa panahon na kailangan nila ako para lang sa pagmamahal ko sa kanya. Tapos ito lang palang mapapala ako. Kung ang makaganti sa kanila ang makakapagpalubag ng iyong kalooban, tutulungan na kita kung paano makakaganti sa kanila. Talaga po ba, Lola Salud? Oo, iha. Kaya tumahan ka na. Matutuldo ka na rin ang paghihirap mo. Sa sinabing yun ni Lola Salud, kahit papano nabuhayan ako ng pag-asa para makaganti sa 2 taong nanakit sa akin. Samantala, nadatna ni Wena si Patrick na tila malalim ang iniisip. Hindi kasi nito naramdaman ang pagdating niya. Nang hawakan niya pa ito sa balikat, nagulat pa ito nang lumingon.
dumating ka na pala. May problema ka ba? Kasi kanina, nagkita kami ni Lori. Saan mo siya nakita? Nagkasalubong kami sa daan. Ibig sabihin may tinutuluyan siya dito? Akala ko pa naman umuwi na siya sa kanila. Yun din ang akala ko eh. May isa pang nakakabiglang nangyari sa kanya. Ano naman? Nakunan siya. Tayong sinisisi niya sa nangyari sa kanya. Bakit tayong sisisihin niya? Siya tong may dala ng anak niya. Nakunan siya dahil sa ginawa natin sa kanya. Galit na galit rin siya sa atin. Mabuti na rin siguro na nawala ang magiging anak ninyo para hindi na siya maghabol sa'yo. Ano ba'y sinasabi mo ha? Anak ko ang nawala. Talaga bang wala man lang awa dyan sa puso mo? Nangyari na, wala na tayong magagawa pa. Tsaka magkakaanak din naman tayo eh. Ang magiging anak na lang natin ang alagaan mo at mahalin mo. Hindi sumagot si Patrick sa mga sinabi nito. Labis pa rin siyang binabagabag dahil sa nangyari sa magiging anak sana namin. Si Wena naman, hindi mapigilan ng mapangiti dahil sa wakas, masosolo na rin niya si Patrick. Matulin na lumipas ang mga araw. Naging maingat na ako para hindi na muli ako makita ni Patrick. May mga pagkakataon na lagi ko pa rin silang nakikita ni Wena. Pero puro galit na lang ang nararamdaman ko sa kanya. Tuluyan nang nawala ang natitirang pagmamahal ko sa kanya. Minsan nakita ko sila na galing simbahan. Napansin ko na maumbok ang tiyan ni Wena. Natitiyak ko na nagdadalang tao na ito ng mga sandaling yun. Hindi ko napansin na napakuyom na lang ang kamao ko. Ibang klase rin ang asawa mo, no? Pagkatapos niyang abandonahin kayo ng anak mo, heto siya magiging ama muli sa ibang babae. Hindi po ako papayag na maging masaya sila. Kung ano ang nawala sa akin, dapat yun din ang mawala sa kanila. Hindi kita masisisi na napuno na ng galit ang puso mo nang dahil sa kanila. Dahil sa ritual na ginagawa ni Lola Salud, hindi yun kinaya ng katawan ni Wena. Nalaglag din ang batang nasa sinapupunan nito. Labis ang pighati nito at maging si Patrick sa pagkawala ng magiging anak nila. Mula noon tila wala na sa sariling katinoan si Wena. Lagi lang siyang nagkukulong sa kwarto nito. Ayaw makipag-usap kahit kanino. Sumagi tuloy kay Patrick na baka karma na yun sa kanila. Wena, pwede pa naman tayo ulit gumawa ng baby. Sabi ng doktor, wala daw naging problema. Kahit ilang pang anak na gusto natin, pwede. Kasalanan ni Lori to. Siya ang dapat sisihin kung bakit nawala ang magiging anak sana natin. Bakit naman siyang sinisisi mo? Wala naman siya dito eh. Sigurado kung pinapanalangin niya na sana makunan din ako para pareho na kami. Kalimutan na natin si Lori. Matagal na akong walang balita sa kanya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. Tama na. Tayo may atraso sa kanya, hindi siya. Kung nawala man ang anak natin, dahil karma sa atin yun. Siya ang nagbigay sa atin ng kamalasan. Napapahagod na lang sa sariling buhok si Patrick. Hinayaan niya muna na umiyak lang si Wena para mailabas nito ang bigat sa dibdib. Tsaka niya nilapitan para aluin. Sa tulong ng kani-kanilang pamilya, nalampasan ni Wena ang pagdadalamhati sa pagkawala ng anak nila. Makalipas lamang ang ilang buwan, muling nagdadalang tao si Wena. Ngunit sa pagkagulat ng lahat, patay na ang sanggol nang ilabas ito sa sinapupunan ng ina. Hindi lang ang mag-asawa ang labis na nagdalamhati, maging ang kani-kanilang pamilya. Tila ba may sumpang bumabalot sa kanilang pagsasama. Habang nagdadalamhati sila, nagsasaya naman ako. Matindi ang naging kabayaran sa mga ginawa nila sa'yo. Kulang pa po yun sa paghihirap na naranasan ko. Sa tingin mo kaya, hindi pa sapat yun para masabing nakaganti ka na? Ay, sa totoo lang po, Lola Salud, hindi pa po ako nasisiyahan sa nangyari sa kanila. Paalala lang, iha, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo,
Yun ang babalik sa'yo. Handa na po ako sa pwedeng mangyari sa akin. Wala na naman pong mawawala pa sa akin. Hangad ko pa rin ang kaligayahan mo. Sa tingin ko, bagong pag-ibig lang ang makakapaghilom sa nasaktan mong puso. Kung iniisip niyo po na magmamahal akong muli, malabo na pong mangyari yun. Naiintindihan kita, Iha. Pero ang payo ko sa'yo, huwag mong isara ang puso mo sa panibagong pag-ibig. Habang abala ko sa pagtulong kay Lola Salud, wala naman akong kamalay-malay sa sitwasyon ng mag-asawa. Napapadalas ang kanilang pag-aaway mula nang mamatay ang anak nila sa pangalawang pagkakataon. Kahit maliit na bagay, pinagtatalunan nilang dalawa. Saan ka pupunta? Sa lugar na tahimik at hindi ko maririnig ang pagbubunganga mo. Sawa ka na pala sa bunganga ko eh. Mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Mabuti pa nga, maghiwalay na tayo. Ano? Talagang iiwan mo ko? Seryoso ka? Eh hindi ba yun naman ang gusto mo? Pagkatapos kitang piliin, pagkatapos kitang ipaglaban, ito pang mapapala ko sa'yo. Masaya kami nagsasama ni Lori. Tapos bigla mo na lang kaming ginulo. Ginusto mo rin naman na iwan siya. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Pinagtabuyan ko yung asawa ko para sa'yo. Hindi ko siya dinamayan na mawala ang anak namin. Sana naman naiisip mo yung mga sakripisyo ko para sa'yo. Masyado kang makasarili. Nawalan din naman ako ng anak 2 beses pa. Nasasaktan din ako. Kaya nga hindi ba, lagi ako nasa tabi mo. Iniintindi ka. Pero wala ka nang ginawa kundi awayin ako. Nang hindi nagsalita si Wena, tuluyan nang tumalikod si Patrick at lumabas ng bahay. Pumunta muna siya sa bahay ng mga magulang at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, pinayuhan siya ng ama na bumalik sa kanilang bahay at makipag-ayos kay Wena. Sinabi rin ng ama ni Patrick na may palagay ito na baka may nagbigay ng sumpa sa kanilang pagsasama. Hindi naman naniniwala si Patrick sa sinabi nito, pero sinunod pa rin niya na umuwi sa kanila. Pagdating sa bahay, takot na takot si Wena na nakasiksik sa gilid ng kama. Nang makita si Patrick, patakbo itong lumapit dito at yung makap na mahigpit habang umiiyak. Ano nangyari? May matandang babae na nandito sa bahay. Nakakatakot ang itsura niya. Kung ano-ano ang binibitiwan niyang salita sa akin. Parang nanggagaling sa ilalim ng hukay ang boses niya. Dito ka lang. Titignan ko lang ang buong bahay. Wag mo kong iiwang mag-isa. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sasama ako sa'yo. Nakakapit pa sa braso ni Patrick si Wena. Hindi makakailang matinding takot dito dahil sa panginginig. Lahat na ng sulok ng bahay ay tinignan ni Patrick. Pero wala siyang nakitang tao. Naisip niya na baka naghahalusinasyon lang ang babae. Dahil sa nangyari dito, napansin din niya na nanlalalim ang mga mata nito at magulo ang buhok. Tanda na wala itong tulog. Sinamahan na lang ni Patrick ito sa kwarto at tinabihan sa kama. Agad naman nakatulog si Wena. Nang magising ito, magaan na raw ang pakiramdam. Huwag mo na ako ulit iiwan, Pat, ha? Baka bumalik ulit yung matandang babae eh. Pangako, hindi na kita iiwan mag-isa rito sa bahay. Ano bang itsura ng matandang babae? Sobrang kulubot na yung balat niya. Lubog ang mga mata at nakalugay ang mahabang buhok na parang nililipad ng hangin. Meron siyang sinasabi na hindi ko maunawaan. Hindi ka namamalikmata ka lang. Baka dahil sa sobrang pag-iisip mo. Kung iniisip mong nasisiraan na ako ng bait, nagkakamali ka. Wala akong iniisip na ganun. Kahit hindi mo sabihin, yun ang iniisip mo sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo eh. Biglang napatingin si Wena sa katapat na salamin. Malaki na nga ang ipinagbago niya.
dahil nawala na ang ningning sa mga mata niya. Nanlalalim na ito at humpak na rin ang pisngi. Tingin niya malaki ang tinanda ng mukha niya. Nang ibalik niya ang mga mata kay Patrick, puno yun ng pag-aalala. Mula nun sinikap niyang ayusin ang sarili. Bigla rin kasi siyang natakot na baka iwan siya ni Patrick. Yun ang ayaw niyang mangyari. Naaalala rin niya ako bigla na minsan nang naging magkaibigan. Samantala, nakarating sa akin ang nangyayari sa kanilang dalawa ngayon. Salamat sa alagang ibon ni Lola Salud. Lahat ng kilos nila ay nalalaman namin. Maaasahan talaga ang alaga kong uwak. Pinipilit pala nilang ayusin ang kanilang pagsasama. Baka nga kailangan ko ng sumuko. Alam kong hindi madali nakalimutan ang nangyari. Pero tama ka na kailangan mo ng sumuko. Ay, bakit kaya may mga tao na kahit may itim ang budhi ay pinagpapala pa rin? Hindi naman lahat ng biyaya ay nagmula sa itaas. Huwag mong isipin na habang buhay silang pagpapalain. Balang araw sisingilin din sila. Tila meron pang naisabihin si Lola Salud. Gusto ko pa sana siyang tanungin tungkol sa sinasabi niya. Pero tumalikod na ito. Labis pa rin ako nalulungkot sa pagkawala ng anak ko. Pero kailangan ko pa rin bumangon alang-alang sa kanya. Kaya naman sinimulan ko ang pagbabagong buhay sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho. Paraan ko na rin yun para maiwasan na makita ang asawa ko at si Wena. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa bago kong pinapasukan bilang kahera, ay nagkita kami ni Wena. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Dito pa pala tayo magtatagpo. Huwag kang manggugulo dito. Tahimik ako nagtatrabaho. Ha? Sino ka para sabihin sa akin yan? Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Huwag mong sabihing umaasa ka pa rin na babalikan ka ni Patrick. Hindi siyang dahilan kung bakit hindi pa rin ako umuwi sa probinsya. Tsaka hindi ko kayo ginugulo. Huwag mo talaga kaming guguluhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Ikaw na nga tong nang-agaw ng asawa. Ikaw pa talaga ang galit. Talaga bang ganyan nakakapalang mukha ng mga tulad mo? Dahil maraming tao ng mga oras na yun, marami ang nakarinig sa aming pagtatalo. Halos lahat ng tao ay napatingin bigla sa sinabi ko. Kitang-kita sa mukha ni Wena ang pagkapaya. Pagkatapos niya akong titigan na matalim, saka siya umalis. Hanggang uwian, nakakaramdam pa rin ako ng inis sa dati kong kaibigan. Lingid sa akin, hanggang sa bahay ni Lola Salud, ay sinundan niya ako. Hindi yata maganda ang araw mo. Nagkita po kami ni Wena sa pinagtatrabahuhan ko. Talaga? Sa dami ng lugar doon pa talaga. Siya na nga po itong may malaking kasalanan sa akin. Siya pa ang galit. Ibang klase ring babae, no? O sige, huwag ka nang mainis. Alam mo ba na marami na ulit mga bagong bulaklak na tumubo sa may burol? Baka gusto mong pitasin para ilagay mo sa puntod ng anak mo. Sige po, Lola. Pupunta po ako ngayon. Buti po sinabi niyo, gumanda kahit papano ang araw ko. Nagpalit lang ako ng damit pambahay at saka lumabas sa may kusina para pumunta sa may burol. Si Lola Salud naman ay agad na palis ang ngiti sa labi dahil sa panauhin na bigla na lang dumating. Siya na mismo ang lumabas sa kubo para harapin ang bagong dating. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Alam mo, parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo dati? Nagtitinda ko ng mga kandila sa simbahan. Baka doon mo ako nakita. Tama, ikaw nga yung binilhan ni Patrick ng kandila noon. Anong kailangan mo? Wala akong kailangan sa inyo. Si Lori ang gusto kong makausap. Sino ka mo? Ha, wag na ho kayo magkaila pa. Alam kong dito nakatira si Lori. Wala siya rito, kaya makakaalis ka na. Ang tanda niyo na nagsisinungaling pa kayo. Anong sinabi mo? Hindi ko yata gusto ang tabas ng dila mo, iha. Huwag mo nang itago ang babaeng yun.
Sinabi nang wala siya rito eh. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inilalabas ang babaeng yun. Akala ko pa naman matapang siya. Magtatago lang pala siya sa isang matandang hukluban. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo, ha? Walang modo at delikadesa? Nagawang mang-agaw ng asawa ng iba? Nakwento na pala sa inyo ni Lori. Siguro nagpaawa siya sa inyo, no? Umalis ka na. Baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Sinabi ko nang hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Lori. Itinulak pa niya si Lola Salud na napasadsad sa lupa. Pagkatapos walang paalam na pumasok sa kubo. Lahat ng sulok tiningnan nito. Lumabas pa siya sa may kusina pero hindi niya ako nakita. Nang balikan niya si Lola Salud, nakatayo na ito at masama ang tingin sa kanya. Biglang naalala ni Wena ang matandang babae noon na nagpakita sa kanya. Ikaw ang matandang babaeng yun. Ikaw ang nanakot sa akin. Umalis ka na dito kung ayaw mo mapahamak. Isa ka yatang mangkukulam. Nakisabuatan ba sa'yo si Lori para takutin ako, ha? Hindi ka ba talaga aalis? Inuubos mo ang pasensya ko. Nahintakutan naman si Wena nang biglang umihip ang malakas na hangin. Napaatras na lamang siya sa matinding takot. At saka nagmamadaling umalis sa lugar na yun. Pagdating sa bahay nila, agad niyang ikinuwento kay Patrick ang nangyari. Ano? Pinuntahan mo si Lori? Oo, gusto ko lang namang malaman kung saan siya nakatira eh. Alam mo bang isang mangkukulam ang kumukup sa kanya? Yun ang matandang babae na nagpakita sa akin noon. Ano bang sinasabi mo? Hindi na ako nagtataka kung si Lori din ang may kagagawan kung bakit namatay ang mga anak natin. Pwede ba, Wena? Hindi yun magagawa ni Lori. Tsaka, walang mangkukulam sa lugar na ito. Maniwala ka sa akin, Pat. Nagsasabi ako ng totoo. Mangkukulam ang matandang yun. O sige, ganito na lang. Para matahimik ka na. Magtatanong-tanong ako sa mga taga rito kung sino ang matandang babae na yon. Gawin mo. Alang-alang sa magiging anak natin. Buntis ka na ulit? Oo, kaya kailangan mong gumawa ng paraan para maprotektahan mo kami ng magiging anak natin. Pinaghalong saya at pag-aalala ang nararamdaman ni Patrick ng mga sandaling yun. Para mapanatag ang kalooban ni Wena, nagtanong-tanong siya tungkol kay Lola Salud. Yung mga lehitimong tagaroon ng pinagtanungan niya ng impormasyon dito. Hindi niya inaasahan ng malalaman na labis niyang ikinagulat. Pumunta rin siya sa kubo kung saan kami nakatira ni Lola Salud. Nagkataon ako lamang ang nandun nang dumating siya. Anong ginagawa mo dito? Nandyan bang matandang babaeng kasama mo? Wala si Lola Salud dito. Anong kailangan mo sa kanya? Kilala mo ba kung sino ang matandang babae na sinamahan mo? Oo naman. Siya lang naman ang tumulong sa akin nung nangangailangan ako ng tulong. Dahil ang asawa ko at itinuring na kaibigan ay pinagtabuyan ako. Isang mangkukulam ang matanda. Mapanganib ang taong yan. Talaga ba? Ang alam ko kasi, ikaw ang naglagay sa akin sa panganib. Ikaw din ang dahilan kung bakit namatay ang anak natin. Kaya sa inyo ni Lola Salud, ikaw ang mapanganib. Nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Umalis ka na. Walang nagawa si Patrick kundi ang umalis. Nakita ko pa kung paano nito ikinuyom ang kamao. Nang wala na ito, tsaka ko lang pinakawalan ng pinipigilan kong paghinga. Pakiramdam ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko dahil sa pakikipagtalo sa asawa ko. Para naging mabagal din ang pag-usad ng oras. Naging kainip-inip sa akin ang bawat sandali na hinihintay ko si Lola Salud. Hindi rin nagtagal, dumating na rin ito. Agad kong sinabi na galing dun si Patrick. Hindi ko naman ito kinakitaan ng pagkabigla. Inaasahan ko na ang pagdating niya dito sa atin. Tiyak na sinabi ng kaibigan mo sa kanya kung saan ka nakatira. Galing nung isang araw dito si Wena. Ano po? Galing dito si Wena? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Nung araw na nagkita kayo,
Sinundan ka niya pa uwi. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong klaseng babae. Nakakakulo ng dugo talaga. Noon pa naman po iba na ang ugali niya. Pinakikisamahan ko lang talaga ng maayos dahil akala ko kaibigan talaga ang turing niya sa akin. May palagay ako na hindi ka nila titigilan. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Hindi ko po kayo pwedeng iwan dito. Lalo't alam ni Patrick na may alam kayo sa kulam. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi nila ako kaya. Baka po ipagkalat nilang tungkol sa lihim niyo. Maraming lehitimong taga rito ang nakakaalam sa lihim ko. Kaya pinili ko na manirahan sa lugar na ito. Dahil batid kong natatakot sila sa akin. Patawarin niyo po ako, Lola. Dahil sa akin nadamay pa kayo. Wala kang kasalanan. Ipaubaya mo na lang sa akin ang asawa at kaibigan mo. Kitang-kita sa mga mata ni Lola Salud ang kakaibang kislap. Kahit ako, kinilabutan sa naiisip ko na binabalak nitong gawin. Gusto ko man siyang pigilan. May bahagi ko naman ang sumasang-ayon sa balak nito. Samantala, kanina pa naghihintay si Wena sa pagdating ni Patrick. Kanina pa siya hindi mapakali. Kaya nang dumating ito, agad na niyang inusisa. Tama ka nga tungkol sa matandang babae na yon. Pinuntahan ko rin siya sa kanila. Pero si Lori lang ang naabutan ko. Natitiyak ko rin na magkasabwat sila sa pagkawala ng mga anak natin. Wala tayong ebidensya. Mahirap magbintang. Ano pa bang ebidensya? Nalaman na natin na isa nga mangkukulam ang matandang yun. Dapat ipaalam natin sa mga tao dito ang tungkol sa kanya. Para mapalayas na sila sa lugar na to. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Hayaan mo na lang ba na muling mapahamak ang magiging anak natin? Hindi ko hahayaan na mawala muli ang anak natin. Huwag ka mag-alala. Hihingi ako ng tulong sa mga magulang ko. Nang kausapin nga ni Patrick ang mga magulang, kinumpirma nga ng mga to na totoong mangkukulam ang matandang babae. Pero walang taga ron ang sinaktan nito. Dahil na rin sa pakiusap ni Patrick, kumausap ang ama nito ng mga taong pwedeng tumulong sa kanila para mapaalis si Lola Salud sa lugar na yon. Kasama ang ilang kalalakihan sa pangunguna ni Patrick, pinuntahan nila ang kubo para sunugin. Binuhusan nila ang buong paligid ng gasolina at saka sinindihan. Dahil sa pag-aakalang lalabas kami kapag natutupok na ang kubo, walang pag-aalinlangan na sinunog nila yon. Ngunit sa pagtataka nila, malapit nang maabo ang kubo pero hindi kami lumabas. Inakala ni Patrick na kasama kami sa natupok sa sunog. Lingid sa kanya, bago pa sila magtungo sa kubo, batid na namin ang kanilang plano. Dahil sa tulong ng alagang ibon ni Lola Salud, nagawa naming makaalis bago pa matupok ang kubo. Sumusobra na talaga sila. Paanong nagawa ni Patrick ang sunugin ang tinitirhan natin? Matitikman nila ngayon ang galit ko. Ano po ang gagawin ninyo? Saan na po tayo pupunta ngayon? Sa kuweba muna tayo pansamantala. Doon walang gagambala sa atin. Patawarin niyo po ako, Lola Salud. Walang dapat sisihin kundi ako. Pati tuloy kayo, nadamay sa kamalasang dala ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Tara na sa kuweba na sinasabi ko sa'yo. Napilitan na rin tuloy akong huwag pumasok sa trabaho. Hanggang dun kasi, hindi ako tinatantanan ni Wena. Kahit nakakainip ang pamamalagi sa kuweba, wala naman ako mapagpilian. Gusto ko man umuwi na lamang sa amin, hindi ko naman maatim na iwan si Lola Salud. Napamahal na rin kasi sa akin ang matandang babae. Habang nasa ganun kaming kalagayan, nagsasaya naman si Wena dahil sa nangyari sa amin. Hindi niya mapigilan ng tumawa ng malakas. Walang nakakatawa sa nangyari. Masyado ka namang seryoso. Sana nga kasamang natupok sa kubo ang dalawang yon. Hindi sila kasama. Pinatignan ko kung may katawan. Pero wala silang nakita. Nasaan kaya sila ngayon? Baka tuloy nang umalis sa lugar na ito. Di ba yun naman ang gusto mo? Hindi kasi tayo matatahimik kung nandito pa rin sila. May bigla lang ako naalala.
Kapag nalaman nilang tayong nasa likod ng pagkasunog ng kubo nila, baka balikan tayo ng matandang babae. Oo nga no. Paano kung kulamin niya tayo? Sana naman hindi niya gawin sa atin. Anong gagawin natin? Ayoko mamatay. Paano ang anak natin? Hindi ko alam. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng desisyon. Bakit ba ako na lang lagi ang sinisisi mo? Ikaw naman tong sumunog ng kubo nila. Dahil yun ang gusto mo. Hindi ka rin kasi nag-iisip eh. Ako pa talagang hindi nag-iisip ha. Ang layo talaga ng ugali mo kay Lori. Kahit na kailan, hindi ako nung sinabihan ng masasamang salita. Huwag mo nga mabanggit-banggit pa ang pangalan ng asawa mo. Matiim lang siyang tinitigan ni Patrick at saka lumabas ng bahay. Nanatili muna siya doon para sumagap ng hangin. Sa pagpaling niya sa puno sa gilid ng bahay, noon lang niya napansin ang isang uwak. Biglang sumagi sa isipan niya na lagi na nga pala niyang nakikita yon. Minsan na sa may bintana pa nila nakadapo to. Bigla niyang naalala ang isang kwento nung bata pa siya. Ang mga mangkukulam daw ay may mga alagang hayop. Minsan daw pusa o di kaya naman ibon. Ang mga ito daw ang nagiging mata ng mangkukulam para malaman ang bawat galaw ng taong kukulamin nila. Sa naisip biglang pumasok sa loob ng bahay si Patrick. Naabutan pa niyang gising si Wena at naiinis pa rin sa kanya. Wala na tayong kawala sa galit ng mangkukulam. Ha? Anong ibig mo sabihin? Napapansin mo ba ang itim na ibon na lagi nasa paligid nitong bahay? Oo, minsan pa nga nandyan sa may bintana natin eh. Alaga yun ng mangkukulam. Binabantayan ng ibon na yun ang bawat galaw natin. Kaya lahat ng masamang plano natin, alam ng matandang yun at ni Lori. Anong gagawin natin ngayon? Hihingi ako ng tulong sa mga magulang ko. Nakabalatay pa rin ang matinding takot sa mukha ni Wena sa natuklasan tungkol sa ibon na laging nakabantay sa kanila. Agad naman nagpatawag ng albularyo ang mga magulang ni Patrick. Sinuri silang dalawa, ngunit labis silang nadismaya sa tinura nito. Matagal na raw gumagapang sa kanilang sistema ang sumpang iginawad ng mangkukulam. Wala na raw itong magagawa para matulungan sila. Ang tanging magagawa daw nila ay humingi ng kapatawaran kay Lola Salud. Pero dahil nagtatago kami, hindi nila kami matagpuan. Ilang araw pagkatapos, nakunan muli sa ikatlong pagkakataon si Wena. Sa pagkakataong yun, hindi na ito nakabawi pa ng lakas. Tuluyan na siyang bumigay at nasiraan ng bait. Sa kabila nun, hindi pa rin tumigil ang kulam dito. Hanggang sumusuka na ito ng mga maliliit na insekto na hindi malaman kung paano yun napunta sa loob ng katawan nito. Lahat ng yun ay nasaksihan ni Patrick. Tuluyan na rin naging bato ang puso ko. Hindi ko na pinigilan ang ginagawa ni Lola Salud na pagpapahirap sa kanila. Wala na po si Wena. Binawian na po siya ng buhay kahapon. Hindi ka ba natutuwa at patay na ang karibal mo? Ay, ang totoo po niyan, wala na po akong pakialam sa kanila. Tuluyan na po akong namanhid. Mas gusto ko na lang pong mawala sila sa buhay ko. Huwag ka mag-alala. Tuluyan na rin silang mawawala sa landas mo. Pagkatapos matatahimik na rin ang kalooban mo. Kaya lang Lola Salud, napapansin ko po na habang tumatagal bumabagsak ang katawan ninyo. Huwag mo kong alalahanin. Napagod lamang ako. Kapag natapos na ako sa ginagawa ko, uuwi na ako sa mga anak ko. Ganon din ang gawin mo. Umuwi ka na sa pamilya mo. Alam ko sabi ka na rin na makasama sila. Opo, Lola. Kapag naghiwalay na po tayo, tiyak na mamimiss ko po kayo. Ako din, Iha. Mula nang mapunta ka sa pangangalaga ko, itinuring na kitang apo ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na yakapin si Lola Salud. Napakabuti niya sa akin. Sayang nga lang, sa ganun pa kami nagkakilala. Nahiling ko pa na sana totoong lola ko siya. Nang mga sumunod na araw, muli ko naisipan na maghanap ng trabaho.
para makaipon kahit papano bago umuwi sa probinsya namin. Hindi sinasadyang nagkita kami ng biyanan kong lalaki. Malungkot ang mga mata nito nang tumitig sa akin. Ang hindi ko inaasahan, ang pakiusapan ako nito na sumama rito. Malubha na raw si Patrick. Sumama naman ako para kahit sa huling sandali ay makita ko man lang ang asawa ko. Sabi niya dinapuan ng malubhang sakit ang asawa ko. Nang makarating kami sa bahay nila, dinala agad ako ng asawa nito sa kwarto ni Patrick. Nakaratay na lamang ito sa higaan at payat na payat ang katawan. Ngumiti ito nang makita ako. Salamat naman at pinaunlakan mo kung makita ka kahit sa huling sandali. Kaya lang naman ako nandito dahil sabi ng tatay mo malala ka na. Bakit mo hiniling na makita ko? Gusto ko lang na personal na humingi sa'yo ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Alam ko hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Kalimutan na natin ang nangyari. Malapit na rin akong umuwi sa amin. Doon, makakapagbagong buhay na ako. Malayo sa mga mapapait na nangyari sa akin dito. Maganda yung plano mo. Pasensya ka na kung hindi ko natupad ang pangarap ko na makabutay ng pamilya. Hindi ka na dapat nagsasalita pa. Magpahinga ka na lang. Sa nakikita ko sa'yo, naglaho na ang pagmamahal mo sa akin. Kahit konting simpatiya, wala na akong mabanahag sa'yo. Tuluyan na siguro akong nilamon ng galit dahil sa mga ginawa mo sa akin. Manhid na ako. Naiintindihan ko. Kung wala ka nang sasabihin pa, aalis na ako. Salamat ulit dahil pumayag ka na makipagkita sa akin. Nang lumabas ako ng kwarto, naabutan ko umiiyak ang mga biyanan ko. Lumapit sila sa akin at humingi ng kapatawaran sa hindi magandang pakikitungo nila sa akin noon. Tumango lamang ako at saka nagpaalam na rin. Kinabukasan na balitaan ko na pumanaw na rin si Patrick. Lungkot lang ang naramdaman ko nang makarating sa akin ng balitang yon. Si Lola Salud naman ay lalong bumagsak ang katawan. Hinihintay na lang din namin na sunduin siya ng kanyang mga anak. Gusto kong iwan sa iyo ang aklat na ito. Nakapaloob dyan ng mga kaalaman sa kulam. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo riyan. Tago ko po ito para sa inyo bilang alaala. Sana po ay magkita pa tayo ulit. Sa tuwing makikita mo ang alaga kong ibon, lagi mo lang isipin na nasa malapit lamang ako at ginagabayan ka. Opo, Lola. Mag-iingat po kayo at alagaan niyo po lagi ang sarili niyo. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, lalo na po ang mga kabutihan ninyo sa akin. Nang araw ding yun dumating ang anak ni Lola para sunduin siya. Nang paalis na sila, hindi ko na napigilan na tumulo ang luha ko. Kakaibang lungkot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Pinuntahan ko rin ang puntod ng aking anak. Puno na yun ng mga ligaw na bulaklak na sadya kong itinanim. Nagpaalam na rin ako sa kanya at hiniling na gabayan niya ako. Isang linggo na ako sa probinsya namin nang may isang taong dumating. Ang pakilala nito ay kaibigan ni Patrick. Gusto lamang daw nitong sundin ang huling habilin ng asawa ko. May malaking halagang iniwan sa akin para magamit ko sa pagbabagong buhay ko. Hanggang makaalis ang kaibigan nito, hindi pa rin ako makapaniwala na gagawin yun ng asawa ko. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos man ang buhay namin ng pamilya ko dahil sa perang iniwan ng asawa ko. Hindi pa rin ako matahimik dahil bahagi pa rin ako ng kulam na nangyari sa kanya. Wakas. Patrick, pag-usapan natin ito.